Pero tahimik ang Jutang Jenina sa mga isyu ng pagnanakaw at isyu ng what? Okay? Isyu ng pangbabalahura ni Lisa Marcos. Pag ito target mo, Risa, virus. Pag ang target mo, si Kibuloy, si Pastor, na dapat si Pastor ay knockdown natin. Ito, ginahasa si ganito, ganyan. Tututo ka sa ganyan. Sino ang naghahasa ng pera ng bayan? Sino ang involved sa smuggling? Sino ang involved sa pulburon? Si Marcos Jr., si Lisa Ahas, si Tambaloslos. Yan ang focus natin. Hindi tayo Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yang buwaka ng inang virus, okay? Na yan, na anti-Marcos yan, bata pa lang, nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya, anti-Marcos na yan. Pero tahimik ang Jutang Jenina sa mga isyu ng pagnanakaw at isyu ng what? Okay? Isyu ng pangbabalahura ni Lisa Marcos. Kasi yung committee na yan, ng hearing dyan kahapon at mga nakaraan pa, Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang pinaglalaban niya doon na binoprotektahan daw niya yung mga kinaray-karay niyang mga testigo na again, ang may author niyan, ang gobyernong ito. Si Virus, si Kuting, si Lisa Smugs o Lisa Tanas at si Tambaloslos ay may magkakasabwat. Di ba kahapon, pinakita ko sa inyo yung vlog ko, November 18 pa lang, balikan niyo yung vlog ko. Nagba-viral yan, hindi niyo pa napanood siguro. Nanawarningan ko na si Pastor. Sabi ko, Pastor, ikaw na isusunod. Hoy, mga vlogger, tayo na. Nagkamali ba ako? Hindi sa kinakampihan ko si Pastor. Again, kung meron man siyang nakumit na mga pagkakamali sa buhay niya, then harapin niya sa hukom. Okay? Sa korte. Bakit nga after so many years, 'di ba? Ang DOJ pinag-usapan natin kahapon, binaliktad nila ang yung desisyon ng piskalya na walang probable cause. Ibig sabihin, babalik ta rin ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalos, lahat sila mga buwaka ng inila, ang mga kasong walang probable cause, babalik nila kung gusto nila. Kasi nga, si Pastor Kibuloy ay ginagamit ang kanyang platform ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara o yung mga Duterte para marinig ninyo. Again, ang punot dulo po nito, they want to stay in power and they are destroying Duterte and Sara para nga manatili sila. Papasok na naman tayo sa buwaka ng inang persahang initiative. So yun yan. So bago ako pumunta doon, paulit-ulit na lang ako pumupunta doon, babalik tayo ngayon sa hearing kahapon. Ang mga palangga na KOJC members, nakita nyo, bumabaha sila doon. Talagang makikita mo, they stayed more than 30 minutes, hours, and hours. At hindi po yan ang karakter ng mga bayaran. Kapag bayaran, wala sa puso nila, pupunta lang tayo doon para kumuha ng ayuda o nagpalista ka na gano'n. Pero sila, solid sila. Okay? Ramdam mo, mga bata, makikita nyo kasi yung mukha ng bayaran at hindi. Bakit? Nakita ko yun nung ako'y nag-aaral sa universidad dyan sa Maynila na kung saan ang itsura ng mga bayaran, mga out-of-school youth, na mga nire-recruit. Kasi ako ay once nung ako ay na-recruit din ng mga makakaliwang grupo nung ako ay nasa universidad. 'Di ba? Sa University Belt. Nakwento ko na yan sa inyo na yun na, nag-enjoy lang ako. Ang nun si Ramos, 'di ba? Ang sigaw na nga namin. Ano ba yung sigaw namin noon na tinuro sa amin? Fidel Ramos, tuta ng kano. Ganun pa rin yung sigaw nila. At General, sabi, General Ramos, tuta ng kano, tuta ng kano. So yung mga sinisigaw namin, paikot-ikot kami doon, paggulong-gulong kami doon sa Plaza Miranda at kung saan kami dalhin, di ba? Pero nung gusto na namin kumalas, kaming magkaibigan,
Ayaw kaming pakalasin. Para hindi kulto eh. Di ba? Sindikato, ayaw nila kaming pakalasin. Buti na lang, magaling kami umacting. Kunyari, naihi or something yung ginawa namin, kaya nakalayas kami. So, alam ko kung paano ikumpara ang organic, ang authentic na mga nagrarally or nag-voice out doon sa mga bayaran. Ngayon, Ontiveros. Okay? Kinaray-karay mo at may bago ka na namang witness na tungkol na naman sa perang inilustay na pinafund daw itong, di ba, may nagsalta din from Canada. Actually, hindi ko pinanood ng buo. Binasa ko lang yung news. Kasi time wasting. Okay? Pero yung nabasa ko na may mga lumabas na naman na testigo na nagbigay daw kay Pastor Kibuloy ng pera na ganito, ganyan, ginagastusan yung kanyang mga kapretsyo sa buhay, yung lifestyle niya. Alright? So may bago na naman. Akala ko ba virus? Risa, tututok lang tayo dito sa dito sa pang-api, pang-aabuso, panggagahasa at kung ano-ano pa. Meron ka na naman bagong issue, tangina ka. Diba? Yan ba ang utos sa'yo, Lisa? Mga bangag kasi kayo. Pag bangag, walang focus. Dapat nagfo-focus ka dito kasi kung totoo pinaglalaban mo, magsistick ka sa testigo mo na nagsabi siya ay kinaray-karay ni pastor, ginanito, ginanyan. Ngayon may bago ka na naman. Kahit sa pagpa-file ng kaso, one at a time. Natutunan ko yan. Hindi ka pwedeng may mga issue ka, tatalong ka na naman. May lawyer ba dito? Di ba? Garen Mihares. Uy, thank you Palangga. Siguro mag-vlog tayo na ganito para yung mga Palangga kong members nakikita ako kasi yung time ninyo magkaiba tayo. But anyway, kapag kahit kayo, marami kang issue sa kung sino man pwede mong kasuhan, hindi ka pwedeng tumalon-talon, wala out of focus ka. Pag ito target mo, Risa, virus, pag ang target mo, si Kibuloy, si Pastor, na dapat si Pastor ay knockdown natin, eto, ginahasa si ganito, ganyan, tututo ka sa ganyan. Bakla. Okay? Hoy, Kurobot, katulad ka rin ni Lisa Tanas na yung mukha mo ay Cordoroy. Diba? Cordoroy o Coldoroy, whatever, but it's Cordoroy. No? Pag Bisaya kasi, Coldoroy man. Anyway, Cordoroy, alam niyo yung pantalon na Cordoroy, kuro-kuro, okay? Anong kadyutahan na naman, Risa, na mayroon ka na naman isyong money laundering? Dahil matatalo ka, kahit sa laban. Ang target mo ahas, ako target ko ahas, sikutin. Kaya tignan niyo ako, hindi ako nawawala sa focus ko. Okay? Meron man tayong topic na issue, dapat i-corroborate, i-attach, i-associate ang kabwakan ng inang gobyernong ito. Kasi, kapag wala ka sa focus, magsasalta ka ngayon, na ganito, tapos iba na naman, papatol ka sa mga dugyot, hindi ka mananalo. Despite, focus, focus, ganyan. Para kang kabayo. Diba? Na ang aim mo manalo sa karera. Okay? And this is our focus, mga kababayan. Si Christy natawa. Yeah. Focus natin, sino ang kalaban? Sino ang naghahasa ng pera ng bayan? Sino ang involved sa smuggling? Sino ang involved sa pulburon? Si Marcos Jr., si Lisa Ahas, si Tambaloslos. Yan ang focus natin. Hindi tayo tatawag kakatulad kay Risa na tatalon, money laundering na issue niya. O kumusta naman yung kinaray mo? So mawawala ka until file another case. Diba? Rape yung una, plus money laundering. So ngayon, ito sabi niya, pero good thing si Robin Hood Padilla ay inopose na gusto niyang i-contempt si Pastor Kibuloy. Okay? Inopose ni, ano sabi niya dito? Ito. Basahin natin muna sa balita. Okay. Senator 6 arrest warrant versus Kibuloy, March 6. Okay? Yun na nga. Anong sabi ni dito? Hindi natin basahin yung ito. Kibuloy, okay? A Kingdom of Jesus Christ pastor is a scammer daw who duped his former followers to finance his lavish lifestyle. Okay? So coming yan kay Ontiveros. Okay? During the Senate Women and Gender Committee's fourth hearing, pang-apat na pala, Ontiveros cited Kibuloy in contempt and asked Senate President Zubiri to order his arrest. So diniktahan niya si Zubiri, but I don't think Zubiri ay sasama sa kanyang pagdidikta dahil masarili siguro paninindigan niyang lolo mo. Sabi dito ni Virus, if we allow witness of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate
his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, this committee will be powerless in launching investigations. Di ba? Kung aalaw daw ang witness na skip itong mga hearing na ito, ay wala daw silang magiging power sa ng investigasyon. Tangina, hindi ka ba pa-powerful sa ginagawa mo? Ang sabi nga ni Pastor, kasuhan niyo siya sa korte at sasagutin niya. Di ba yan nga ginawa ni yung isang bulati na lang ng matabang bulati hindi pumipirma. Si Remulla, yan. Matabang bulati. Pag pumirma na ang matambang bulati kay Remulla, tapos na rin yung hayop na yan. Sana lahat ng bulati pumirma sa mga yawa, ano? Nancy Solomon Trinidad, na kasing ganda ko. How are you?